Hi, my name is Paul Garcia, the host How of you started playing basketball? I started playing basketball when I was 12. Before kasi parang I just started playing lang for the sake. Before kasi na gusto ko lang mag-student council. So parang ginamit ko yung basketball na nasa way na para makilala ko sa school namin. Tapos tanda ko na may nandun ako sa Rizal pa. Parang nung time namin sa lugar namin sa Rizal, sila yung top high school team. So parang kinalaban namin sila, tapos tamba kami nun parang mga 100 plus points. Pero parang after nung game na yun, na-recognize niya ako kasi parang ako yung the biggest guy on the team na also the youngest. Parang ayun, after nung game na yun, parang that summer, after nung season na yun, nagpunta siya sa bahay namin. Yung coach na yun, name niya is Alan Memban. So parang siya yung nagdala talaga sa akin. Siya yung nagturo sa akin ng basics. So siya yung nagpakilala ng basketball sa akin. Tinuro niya lahat from dribbling to shooting to layups. Tapos siya rin nagdala sa akin sa mga schools na sa Manila. So parang doon nagsimula lahat. Nung na-recruit ako after nung first year high school ko, second year, nag-start na ako ng as in yung tuloy-tuloy na basketball na up until now. So yun. Why you choose your college school? I chose EAC kasi parang before kasi nung nagta-tryout ako, after nung high school ko, I graduated in Letran kasi, juniors. So after nung nag-tryout talaga ako sa ibang schools, nag-tryout ako, tanda ako sa SEU ata, sa Fairview, tapos nag-tryout din ako sa JRU. So parang doon sa dalawang school na yun, wala nangyari sa akin. So parang may one time lang nag-tryout ako sa JRU. Sakto kasi may isang coach doon na kababayan ko and parang ahead din sa akin. Familiar kasi si Gio Lasqueti, JRU, bata ni Coach Virel. Shoutout sa iyo kay Gio. Parang may one time lang na nag-tryout ako sa JRU, tapos parang alanganin ata akong matuloy doon. So parang ginawa niya, tinulungan niya ako, nirefer niya ako sa AYAP. So nag-tryout ako sa AYAP, open tryouts. Sinabihan niya ako na mag-tryout ako dun. Swerte ko naman, nakuha ako. Nung time na nag-tryout ako, coach nun si Coach Ariel Season. He's still the coach naman, assistant coach siya ngayon ni Coach Gerson sa EAC. So yun, siya yung nag-recruit sa akin. Swerte ko naman enough nun, parang after manggaling ako sa open tryouts, naglaro lang ako agad ng Philoil, tas pekta ng NC, parang direct hire ako nun. So yun, maswerte ako nung first year ko. So after nun, nung na-line up ako, hindi na ako umalis. Parang sinabi ko na sa sarili ko, okay na to. Gusto ko na dito gumraduate. So yun, nagtuloy-tuloy naman. Natapos ko na yung start ako sa EAC, doon din ako natapos sa EAC. So, yeah. How your career started in MPBL? So, MPBL, actually, mas gusto kong i-share yung pinakaunang pro team ko before ng MPBL, which is yung, bago pa kasi ako makapaglaro sa MPBL, ang unang liga na nilaruan ko is Vismin Cup. Yung the first season ng Vismin Cup, yun yung parang pandemic. So lahat kami napunta kami sa Mindanao. Doon kami na-base lahat. So parang may one time noon, parang before kasi medyo mahabang siya eh. So nangyari kasi before nagtitraining ako sa Caloocan with Coach Rene Baina that summer. Parang tuloy-tuloy nga nagtitraining ako. Kaso nag-hit yung pandemic. Pre-pandemic yun, biglang nag-hit. So anong nangyari? Natigil lahat ng basketball. So parang syempre, walang basketball, so natigil lahat ng trainings and all. Parang there was one time na naglalaro-laro lang ako ng mga pick-up games. Tapos may one time nakalaro ko ng pick-up games sila Marvin Hayes. Sila Kuya Marvin Hayes, John Wilson, Pampoy Raimundo. Nakalaro ko sila noon one time, tapos natuwa sila. Tanda ko pa isa pa si Kuya Joseph Periobu, shoutout sa kanilang lahat sa TBA. So, parang after nun, natuwa sila sa laro ko. Tapos after nung game namin, kinausap ako ni Kuya Marvin Hayes. Sinabi niya kung gusto ko daw maglaro sa team nila.
parang nagulat ako out of nowhere lang kasi naglalaro lang kami ng pick-up game eh. So parang hindi mo i-expect, bigla ka nang aalokin na, uy, gusto mo ba maglaro ka sa amin? Nung una akala ko niloloko pa ako. Kasi syempre, hindi ka naman sanay, bata ka, gusto mo lang naman maglaro and all. Ayan. Gusto mo lang naman mag-basketball. So parang out of nowhere, bigla lang ako inalok ni Kuya Mark. Syempre ako, go ako kagad. So yun, after nung dinala, after nga nun, siguro mga after ilang weeks, napunta na kami ng Mindanao. Yun na yun, nag-start na yung Vismin Cup ko. Ang team ko nun is Team Clarin, Santo Niño. Under, Boss Monching Talisayon. So yung core group din so mostly, yung core group din nung Pinyan. Yun yung mga usual na nakasama ko before yan. Sila Carlo Lastimosa, yung mga nag-start. Kuya Raimundo, John Wilson. Yan yung mga naging kuyas ko. For me kasi, after, parang yun kasi yung doon ko na-realize yung parang essence ng mga pro athletes na kung ano sila talaga, makakasama mo talaga yung mga pro athletes. So parang, ang taas na naging, ang swerte ko kasi parang first team ko na pro, hindi pa ng PPL, pero Vismin is still a pro league, pero yung mga nakasabay mo, yun nakaagad. So parang sobrang honored ako kasi syempre, parang 3 months kami magkakasama ako, kakwarto ko si John Wilson and all. So parang sobrang sarap sa feeling. So yun. Yun yung pinaka naging ko sa team namin na naging experience ko. Sobrang solid kasi syempre may mga kuyas ka na, alam mo yun, narating na nila yun. So na-share nila yung mga stories nila and all. So yun. Masarap sa feeling. So yeah. Experience playing in Zamboanga. Grabe, that year, grabe. For me, sa tagal ko naglalaro ng basketball. Naglaro ako ng basketball since high school, college. Nag-pro nga ako yan. Nakapunta ako ng Vismin, ng MPPL. Pero itong last team ko sa Zamboanga, parang iba talaga yung mga natutunan ko under Coach Louie. Grabe talaga si Coach Louie magturo. Iba yung passion niya sa basketball. At saka mas naintindihan ko yung game nung nakasama ko siya. Kasi parang hindi lang talaga siya, sobrang technical kasi mag-coach ni Coach Louie. As in talagang yung even maliliit na bagay, pag hindi siya na-satisfy, talagang ipapagawa niya sa'yo ng paulit-ulit. Tapos syempre knowing Coach Louie na grabe talaga, sumigaw yun and all. Talagang tough love talaga pag kay Coach Louie. So matututo ka talaga kahit sabihin mo sigaw talaga siya ng sigaw. Pero sinabi niya sa amin noon at the end of the day, repetition talaga. So parang paulit-ulit kami, hindi kami umalis sa isang. Kunwari, nagkakaroon ng time na talagang sobrang nasistress siya sa training kasi talagang may gusto siyang magawa na hindi magawa ng players. Talaga sobrang perfectionist si Coach Louie. Kaya parang nung nakasama ko siya, parang doon ko naiintindihan na grabe yung sineset na standard nito ng coach na to. Kaya no wonder kaya siya naging champion sa mga legacy niya nagawa, na-develop niyang players. Parang dito lang din sa Zamboanga na to, parang na-realize yung grabe yung iba talaga. Parang doon ko na-realize na ito pa lang pala ako. So parang nung na-realize ko dumating si Coach Louie, parang there's more to basketball lang din talaga na parang pinaalam niya sa akin yung laro. Offensively, hinimay niya, defensively lalo. Sobrang defensive-minded ni Coach Louie. So, sobrang dami ko natutunan. Sama lang talaga ng loob ko kasi na-injure ako ngayon. So, parang inisip ko kasi, ito sana yung chance ko after ng Zamboanga ko is, yun sana, syempre, limited lang yung naging playing time ko sa Zamboanga kasi syempre, alam naman yung mga kuyas natin, sila Gabay and all. So, parang kudos sa kanila, shoutout sa mga kuyas natin. Syempre, parang yung mga nasoak ko sa Zamboanga, gusto ko sanang ilabas doon ngayon eh. Kaso nga lang, wala eh. Na-injured. So, sayang naman. So, for me, yung Zamboanga ko is kung ano yung last team ko, yung pinaka-solid. Kasi parang, iba talaga siya. Parang professionally, sobrang professional na pagdating sa basketball talaga. Basketball kung basketball lang. So, yun. Na-feel ko rin naman na I somehow matured din as a basketball player kasi parang pina-realize din sa akin ni Coach Louie yung mga kaya kong iambag
bukod sa, syempre, big man, alam mo naman pag big man, tinuro niya sa akin before na parang yung mga intangibles. Kumbaga, yung mga nagagawa mo ng hindi, kuwari, wala kang hawak na bola, yung mga wala sa stats. Yan yung sobrang tinuro sa akin ni Coach Louie na parang sobrang laking impact din kasi na nagagawa mo na ambag mo sa game. Na kahit sabihin mong hindi ko yung shoot, hindi ko yung pero set good screens, alam mo yun, always help. Yung mga ganun na instances lang na yun na sobrang laking tulong sa na pag nasa lima kayo nasa loob. So, yun. Yung mga ganun ng laro, feeling ang dami ko natutunan dun. So, Top 3 toughest opponent player in MPBL? mostly, ang nakatapat ko, syempre, puro bigs. Ang unang-una nakatapat ko nun syempre si Justin Baltazar. Iba rin kasi talaga eh. So parang noong time kasi nandun kami talagang prime ni Balti. So kahit dalhin mo siya sa left, may nagagawa siya. Parang ang haba niya kasi, alam mo yun, mabilis na agile, tapos mahaba. So parang nag-a-adjust talaga kami ng depensa sa kanya. So parang siya yung tipo na kailangan mong asawahin talaga. So parang as a big man, talagang todo kayod ka. Parang ilo-lower mo talaga yung pride mo. Parang wala kayong mang gagawin kundi bantayan lang to. Yun lang talaga yung magiging trabaho mo. So parang wala kayo bang assignment. Di bali na hindi ka makashoot. Basta siya rin hindi makashoot yung mga ganong Well, si Balti kasi parang pagka na-stop mo na kasi yung first step niya, parang sa haba niya kasi nagkakaroon pa siya ng, alam mo yun, naisusubo niya talaga yung bola, dire-diretso. Parang hirap, akala mo contested na pero shoot pa rin. Well, wala eh. Iba talaga yung monster season niya noong time na yun. So, kudos din sa kanya. Swerte niya rin ngayon, talagang sobrang ganda nilalaro niya. Ganda rin na naging run niya sa MPBL. So second big man naman na nahirapan ako, ito rin, malaki rin si Greg Slaughter. Ang laki. Yun naman, sa kanya naman, hindi naman siya yung super na threat. Pero kung babantayan mo siya, yung ang laki niya kasi. So parang kailangan, lagi kang nakatikit sa kanya, box him out, tinutulak lagi sa palabas ng paint. So parang hindi mo siya kayang i-contain ng one-on-one pagka ganito lang laki. Kailangan talaga collapse kayo. So, ayun, si Greg Slaughter, parang laki niya kasi. Mostly naman kasi ako nahihirapan lang ako bumantay pagka either, yun nga, mabigat or shooter. Yun yung mga, yung mga usual criteria ko kasi syempre pagka shooter yung big, kailangan lalabasan mo talaga eh. So parang kailangan challenge mo talaga yung tira, hindi yung pwedeng nakasag ka lang eh. Tapos backs out and all. So yeah. And si Greg Slaughter naman is not much of a shooter, pero syempre yung inside presence talaga. Ang laki na. Sabihin mong nakatayo siya doon, pero Greg Slaughter is still Greg Slaughter. So, parang makikita mo rin talaga yung value niya sa loob. Pagka, halimbawa, binigyan mo ng talagang mga drapas lang, tapos sabay sa parang challenge lang siya, taas kamay lang. Talagang hirap ng yun eh. Gagawa ka talaga, mag-a-adjust ka talaga ng offense at defense sa mga ganung players. So, for me, yun yung mga tough talaga na bantayan. So, isa pa, isang naman is nakalaban ko rin, pero naging teammate ko rin. Ito naman si Kuya Otep Gabayni. Yeah. So, idol ko rin talaga yun. Sobrang swerte ko nga na naging teammate kasi sa Zamboanga kasi ang dami kong na-pick up sa kanya ng mga tips and all. Pero nung dati pa, kasi si Kuya Otep kasi is from Rizal din, so kababayan. So kababayan ko siya, ako kasi Binangonan ako siya, taga-Taytay lang. So, nung nakakalaban ko siya sa mga liga-liga labas pa lang, talagang manghang-manga ako sa kanya kasi galing naman ito, laki, tapos kahit sabi mo medyo chubby-chubby, kayang din yung sarili niya, di ba? Yung parang nakakatuwa yung mga ganun. Siyempre ako, pagka sarili ko, parang ganun din kasi ako, yung medyo stocky. So parang natutuwa ako pagka may nakikita akong players na
medyo stocky pero kayang dalhin yung sarili nila. Kaya parang savvy pa rin pag nasa loob ng court. So parang yun nga, i-give credit ko yun. Kahit sabihin mo naging teammates kami sa Buanga, araw-araw kami nag-i-ensayo, araw-araw kami sigawan ni Coach Louie. kahit tanungin mo siya, sigurado yun, matatawa yan magkano. Laging dalawa kami ni Kuya Otep, yung mga favorite ni Coach Louie sigawan eh. So, talagang pagka nagpukpukan kami sa ensayo, pukpuk talaga. May mga nakikita rin talaga ako mga side ni Kuya Otep na parang talagang nilalabas siya sa practice yung rage niya eh. So, sa amin, talagang yung A-game niya lumalabas pagka na-switch on siya ni Coach Louie. So, yun. Doon talaga. Doon ko nakilala yun. So, yeah. Yun yung pangatlo ko. Si Kuya Otep Gabayni. Yun yung third pick ko pagdating sa hardest to guard. So, yeah. Who is MPBL teammate you learn the most? Actually, so, pinakauna, noong una inisip ko nga sasabihin ko sana ngayon in terms of sa dalawa natutunan ko ng malaki. Isa tong recently lang at saka yung isa yung pinakauna naman sa pinakaunang team ko. Yun nga yan. Babalik tayo dun sa Bismin, yung first team ko. Yun nga, ang dami kong, naging kakwarto ko kasi dun si, John Wilson. Knowing John Wilson, yan, sa pan, shoutout sa'yo Kuya John. Si Kuya John kasi is taga-Binangonan din. So, kasi yun talaga, as in kababayan ko talaga. So, para yung knowing na story niya, totoo yun. Yung talaga nagta-tricycle siya nung araw. Hanggang ngayon, tumatambay siya dun sa mga tricycle drivers na friends niya. So, yun. So, long story short, parang nung time kasi na napunta ako dun nga sa Bismin, syempre, hati kasi yan eh. So, parang may mga ex-pro, tas yung mga local players, di ba? So, parang dumating yung training namin noon, first day of training ko. Doon ko talaga na-realize na parang sobrang nakita ko kagad yung significance kung bakit yung mga ex-pro is kung bakit sila nakarating doon. Doon pa lang, kasi lalo na sa pinakauna dyan yung work ethic nila. Yun yung pinaka number one na natutunan ko doon sa mga kuyas ko na nag-EBA, is yung work ethic. Kasi number one, kasi parang, alam mo yun, parang pupunta sila ng court, the usual, mga 1 hour, 2 hours before. Lagi yan, mag-shooting. Same thing, every day nilang ginagawa, as in routine nila. Wala naman ako against sa mga teammates ko na local players. Pero syempre, pagdating kasi ibang mga local players, may mga iba kasi yung dadating lang, ensayo, tapos na ensayo, pa-stretch, uwi na, alam mo yung mga ganun. May mga ganun, hindi naman natin maiiwasan. Talaga may mga talented players lang talaga na hindi na masyado nag-e-extra. Pero yung mga nakilala ko na sobrang swerte ko kasi nabungad ako sa mga teammates na talagang yun yung sikreto nila. Kaya ako parang mas naengganyo as a player din na magpursige kasi nung nakasabay ko sila as in yung lalo si Gejan, MWF, nag-weights, every practice bago mag-shooting, meron siya sariling spot na nag-shooting lang siya, may routine siya, talagang ini-straight niya yung rainbow na yon, talagang ini-straight niya yun. So parang napapabilib ako kasi sinabi ko, grabe itong mga to, parang nakarating na ng PB at lahat-lahat, pero yun pala yung naging sikreto nila. Yung mga ganun na parang yung extra work na routine nilang ginagawa na hindi sila pipigil, yung weights, yung pag-shooting. So parang doon ako napaisip na baka nga ito yung kailangan pala para makarating ka doon sa PBA. So yun, talagang sinink in ko yun, work ethic. Tsaka may mga naging kuya din ako before na pinapayuhan ako. Sinasabihan nila ako na pag mag-basketball ka, daig ng masipag ang magaling. Lagi nilang sinasabi. Sobrang daming nagsabi sa akin ng gano'n na laging daig ng masipag ang magaling. Well, true enough. Kasi ako, nakarating na ako sa pro ganyan. Nakita ko na yung mga tito na basketball player, yung mga katulad nila, naging teammate ko, si Papa Cheats, Chito Highway. Grabe yun. Isipin mo, 40 years old. Para shoutouts kay Papa Cheats. Dahil, sobrang shooter yung routine niya. At ganun, parang yung routine niya para ma-retain niya yung ganung high level ng paglalaro. So, parang nakakabilib lang din Parang matututo ka na lang din sa kanila kasi nakarating na sila dito. Pero yung
hanggang ngayon, yun yung naging sikreto nila kung bakit nandun pa rin sila. Yun yung mga parang naging realization ko noon, kaya pala umabot kayo ng ganito. Kaya pala kahit tumanda na kayo ng konti or umidad na kayo, andun pa rin, mataas pa rin yung level ng laro nyo kasi yun pala, yung mga hindi nakikita sa court na ginagawa nyo, yun yung nagpapatagal sa inyo. Yun yung pinaka-nagsingin sa akin as a player. So, yeah, dinala ko na siya hanggang ngayon. So, parang every time na parang feeling ko pag tinatamad ako, ganyan, parang iniisip ko na na, isipin mo nga yung mga kuya mo, ang sisipag mag-workout, ang sisipag mag-extra, tapos ikaw, banjing ka lang dyan. Siyempre, yung pangit naman ng ganun, di ba? So, parang, yun, natutunan ko naman yun dahil sa kanila. Kaya natutuwa naman ako kasi parang sobrang swerte ko rin. Nilagay ako ni Lord sa tinapat niya ako sa mga ganung teammates. Kasi syempre, parang yun yung naging bungad sa akin, yun yung nag-set ng standard sa akin talaga sa basketball player na dapat ganito ka kasipag, ganito ka ka-hard, ganito yung dapat routine mo para tumagal ka, para mag-succeed ka, and all. So, yeah, yun lang. So, yun yung mga natutunan ko playing sa MPBL. Why you choose jersey number 10? Actually, sa number naman, wala naman akong naging, ang nangyari lang talaga is naging number 10 ako kasi wala kumuha ng number 10. Well, tutuusin, wala naman talaga akong naging issue sa numbers. Kasi usually nga, dati kasi parang gusto ko nun gamitin ng tuloy-tuloy is number 13. Kasi birthday ko yun eh, so parang ginagamit ko talaga siya ever since. Kaso nga lang ang nagiging problem ko nun, ever since maglaro ako ng yun nga, sa NC, sa high school, sa college, parang ang nangyayari sa akin is parang lagi ako nakukuha ng mga veterano ng number na gusto ko. So, ang nangyayari, napupunta na lang, kung ano na lang yung natitira. So, yun. Etong Zamboanga, well, actually, bet ko naman si number 10. Well, kasi feel ko rin si number 10 kasi more on Sakuragi-like na number. So, big show ako, fan ako eh. So, Sakuragi kasi. So, kaya parang feel ko siya. Nung time na yun, okay, yung number 10, sige, kuhain ko nga tong number 10. Parang, for the sake lang kasi syempre big man, bagay sa big man na number 10 na number. So, yun. Kaya lang, yun lang. If you became PBA player, who do you want to face there? Okay. Well, syempre, madami actually. Madami. Sobrang dami kung gusto ko matapat dun. Pero siguro ko number 1, Junmar. Siyempre, Junmar Fajardo for sure. Nag-start ako manood ng basketball. Petron days pa lang, rookie years ni Junmar Fajardo. Dati ko. Kasi alam mo naman yun, before kasi di ba may stigma na pagka yung malalaki, the usual ginagawang pandepensa lang. Ganun. So parang, nung nakilala ko, nung napanood ko maglaro si Junmar Fajardo, parang, grabe, parang, ang ano niya, parang, ang laki nito pero hindi siya yung parang, paano ko ba yan, kasi may mga big man na parang may iba kasi medyo lampa na big man and all. Pero ito si Junmar, talagang ganda may footwork, matigas. Yun talaga yung number 1 sa big man kasi kailangan pag sa PBA, matigas ka eh. Tsaka, alam mo yun, basics. Tsaka yun talaga yung pinaka nagustuhan ko kay Junmar. Wala siyang arte sa laro. Post moves, talagang unstoppable. Ang ganda ng footwork niya. Walang arte yung tira. Kasi syempre, meron kasi ibang players na parang nakikarried away pag masyadong heat check eh. So parang, yung composure ni Junmar, sobrang natuwa ako dun. Tsaka, yun nga, wala talaga through the years, nag-evolve na lang siya na nag-evolve. Kaya parang ngayon, nagpa-draft ako last time. Sana yun talaga pinagdadasal ko, makatapat ko si Junmar Fajardo. Kaso yun nga, hindi naman tayo pinalad dun sa draft kasi nung time na nagpa-draft ako yung sobrang, sobrang dami namin. Ewan ko, nabalitaan mo yun yung sobrang daming applicants na nag-PBA pa-draft yun. Kaya, talaga. Tayong narating. So, yun. Well, gusto ko lang din i-share sa part na yun. Kahit pa paano, syempre, swerte ko pa rin naman kahit sabihin mo nagpa-draft ko and I was drafted. Parang blessing in disguise lang din na parang
parang doon kasi sa Zamboanga sobrang taas ng standards nila to the point na parang di silang halos PBA management din sila kung mag-askas, very professional, kung well compensated ang players, alaga and all, coaching, sipin mo Coach Louie, PBA coach, so parang ando na lang din parang blessing in disguise na lang din na parang napunta ka sa team na parang hindi ka man mag-PBA pero yung PBA like aura na parang makasama mo mga teammates, mga ex-PBA players din, sila rin sa Subido pa, di ko pala nabanggit yun, sila JC Marcelino, Bong Galanza, so parang dami ko natutunan dun. Kung maglaro sila talagang makikita mo, malalaman mo kung ano yung mindset nila. So, parang nandun na lang din malalaman mo kung paano sila nag-succeed kasi malalaman mo yung mindset nila kung paano nila tinatakal yung mga ganung bagay. So, yun. Sorry, lumayo na tayo. Well, yun lang. Gusto ko lang din kasi i-share. So, yun. Yun na. Last question, your starting 5 all-time in the PBA? Starting 5 ko, well, sige, unahan ko sa big man, syempre, of course. No doubt, Junmar Fajardo yung starting big ko. Wala, Kraken talaga. Kraken. So, yeah. Number 1 ko starts with Junmar with the 5. With the 4, I have to go with Tower of Power. Benji Paras. Papa Bear. Idol ko yan. Mga classic bigs talaga. Kasi parang iba kasi yung post-game kasi nung araw so parang iba yung intensity tsaka yung physicality ng PBA nung araw, so parang yung mga yun, si Benji Paras yung isa sa mga nag-set ng tone talaga sa PBA na for me, which pinapanood ko talaga before, yung mga nilulook up ko. Yan, Benji Paras, kasi also yan din binabanggit ng dad ko nung araw, Benji Paras, yun, matik talaga. So Benji Paras at the 4. At the 3, sorry, nakikita mo yung camera. Yan. At the 3, ilalagay ko si The Beast, Calvin Abueva. Well, The Beast, kasi yung on-court intensity niya, alam mo yun, yung, syempre parang, ang sarap kasi niyang, yun yung sinasabi ng mga players, ang sarap kakampi, ang hirap kalaban. Ganyan yung mga tipo ng players talaga na parang sa totoo lang, ang daming basketball players, pero yung mga ganun type of players na aura nila na parang ang hirap kalaban pero sarap kakampi. So yun yung mga bihira Yun yung mga nag-separate talaga para sa akin na parang magaling talaga to. Kasi hindi lang siya, yung impact niya sa game, ganun Parang, alam mo yung pagka nandyan siya, ramdam mo yung presensya niya na parang, shit, ito na siya, ganyan. Parang kung sa baga kung ikukumpara ko naman ngayon sa MPBL, para naman siyang Mark Pingris. Yung mga ganun na parang grabe yung on-court presence na pinaambag sa loob. Parang kahit sabihin mong ayun na yung edad, pero di ba parang prime years pa rin kung gumalaw yan. Number 3 ko, yeah, Calvin Abueva. Number 2 is, ito kasi ex-PBA, pero naging teammate ko na kasi sa Zamboanga, so parang gusto ko na siyang i-count. So ex-PBA player din naman siya. So si JC Marcelino, teammate ko. Shout out JC. Naging teammate ko dito sa Zamboanga, yung mga scrimmages namin ng Maditin. Grabe talaga, dun mo talaga makikita. For me kasi talaga as a player, parang iba rin yung mga nakikita mo sa court, yung usual mga fans na makikita mo sa court. Iba rin yung makikita mo kung ano yung galaw ng player pag nasa practice. Parang may mga scrimmages kami na talagang dinodominate kami ni JC. Yung parang, knowing JC naman, hindi naman super fancy maglaro si JC, di ba? Yung mga simple moves niya lang talaga nalilitaran ka and all. Yun talaga, tas sure pull sa tres, kahit sa mga yan. So parang, yung season na yun na nakasama ko si JC, grabe. So, parang for me, na-earn, parang sobrang laki ng respect ko kay JC na naging teammate ko siya kasi na-witness ko rin na kahit sabihin mo, hindi siya totally nag-succeed sa PBA, nagtagal, pero naglaro siya dun. So parang dinala niya naging experience na sa amin sa Zamboanga and hindi siya madamot actually. Hindi siya madamot na teammate. Talaga sinishare niya yung mga gusto.
sinishare niya yung mga natutunan niya. Talagang ginaguide niya rin kami. Andun din yung sense of leadership niya and accountability as a, talagang parang siya yung pinaka-head namin, leader namin doon. So parang yun nga. JC talaga, number 2, the number 4. To point guard naman, point guard ko ilalagay ko si Batang Tondo, Polly. Ayan, Polly, pare, prime Polly. Grabe. Sarap panoorin. Naalala ko na nung parang time na Rain or Shine, Polly, kasama Kinyahan Belga. Grabe yun. Ito ni Polly nun. So, ang swabe niya kasi maglaro eh. Yung parang feeling mo yung parang hirap na yung depensa sa kanya. Pero siya pagka hesi, sabay pull up, putik na yan. Parang yun yung parang mga nakakainis kalaban. Parang makikita ko papanoorin mo yung depensa niya. Parang grabe yung pressure siya. Pero parang siya, alam mo yun, sayaw-sayaw lang. Hanap-hanap lang ng kontra-tempo ba? O tawagin, kontra-tempo maglaro. So parang yun para sa akin, mga magagaling na players kasi naalala ko rin yun nga, balik ko ulit, sorry, kay Coach Louie, sinasabi niya sa amin nun na ang tunay na magaling na player nagbabasa ng depensa. Pag nagbasa ka ng depensa, parang ang dali na ng buhay mo. Kasi pag, alam mo na pag binasa mo yung depensa niya kung saan kanya dadalhin, paano mo kontrahin, yun yung mga maliliit na bagay na natutunan ko kay Coach Louie na more than just defending lang. More than yung basta ipag-blow by mo lang o basta ka lang mag-screen and roll, ganyan. So parang yung mga ganung bagay na yun yung merong traits si Polly na parang sobrang hindi ko. Kasi parang yun nga, savvy lang, swagger lang talaga eh. Hindi naman siya super hustle na parang maghustle maglaro. Parang ano lang talaga. Yun, smooth operator talaga, Polly. So yeah. For me, siya na yung number 1 ko sa point guard. So, yun. Thank you for watching.